Si Daryl Jake Borja Ruiz, na kilala bilang Skostikli, ay isang rapper, singer-songwriter, dancer, aktor at miyembro ng Filipino hip-hop collective X Battalion. Si Skosta ay lumaki sa isang working class na kapaligiran sa makapal na populasyon na urban area ng Taguig, bahagi ng dynamic na landscape ng Metro Manila na nagtaguyod ng isang mayamang kultura ng kalye. May limitadong pampublikong impormasyon tungkol sa kanyang mga magulang o kapatid, kahit na ang masiglang kapaligiran ng lungsod ay nakaimpluwensya ng malaki sa kanyang mga taon ng paglaki. Mula sa murang edad, nagkaroon si Skosta ng interes sa hip-hop sa pamamagitan ng pagkakalantad sa mga lokal na laban sa rap at original Filipino music, OPM, sa mga tagpo sa kalye ng Taguig, na nagsimula sa mga libangan tulad ng pagsasayaw at freestyle rapping sa edad na 12. Nang walang formal na pagsasanay sa musika, naging self-taught siya sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga online na video at pagsali sa mga lokal na grupo ng musika. Ang background na ito ay humantong sa kanyang paglahok sa wakas sa hip-hop collective X Battalion. Ngayon, kilala siya sa kanyang maraming hit na single tulad ng Zebiya Na, Pauwi Na Ko, at Dance With You, at kapansin-pansing itinuturing na pioneer ng Pinoy trap genre, nang una niyang sinimulan ang mainstream trap movement sa bansa. Isang kontrobersyal na figure sa lokal na hip-hop, si Skosta ay marahil ang pinakakilalang hip-hop artist sa Pilipinas mula sa huling bahagi ng 2010s hanggang sa unang bahagi ng 2020s. Nakaipon siya ng bilyon-bilyong pinagsamang stream sa lahat ng digital platform, gaya ng Spotify at YouTube. Siya ang pioneer ng Pinoy trap genre, dahil sinimulan niya ang mainstream trap movement sa bansa. Nang ibabaw ang kanyang mga track sa musical website noong 2016, at sumali siya sa Collective X Battalion sa parehong taon. Higit pa sa musika, si Skostikli ay nakipagsapalaran sa pag-arte at produksyon, nakikipagtulungan sa mga label tulad ng X Battalion Music at Viva Records, habang ang kanyang trabaho ay patuloy na hinuhubog ang ebolusyon ng trap at hip-hop sa Pilipinas. Ang mga pakikipagsapalaran sa negosyo ni Skosta ay nakasentro sa kanyang matagumpay na karera sa musika bilang isang pioneer ng Pinoy trap o rapper na nakakuha ng mga makabuluhang stream at view na may mga hit tulad ng Zebiya Na, ngunit kasama rin siya sa mas malawak na Filipino hip-hop scene, kasama ang kanyang music label na Asintada Entertainment na tumutulong sa pamamahala ng mga sumisikat na artist kasama ng mga pandaigdigang kumpanya ng musika tulad ng Fuga, na nagpapahiwatig ng pagtuon sa pagpapalawak ng kanyang sariling sikat na musika. Sa pamamagitan ng Asintada, nakikibahagi siya sa pagtulong sa iba pang mga artist na lumago, na nakikipagsosyo sa mga internasyonal na distributor upang maabot ang mas malawak na madla. Ginagamit ni Skosta ang kanyang personal na tatak bilang nangungunang Filipino rapper para bumuo ng negosyo sa paligid ng pag-aalaga ng talento at pagpapalawak ng abot ng Pinoy hip-hop. Hindi lang siya performer kundi isa ring figure na gumagabay sa iba pang talento sa hip-hop genre. Si Skosta ay nakatira sa Pilipinas, ngunit ang mga detalye tungkol sa kanyang partikular na pribadong tirahan ay hindi gaanong naisapubliko, bagamat kilala siya sa marangyang pamumuhay na may mga kotse at music video na madalas na nagpapakita ng mga marangyang tahanan, na nagpapahiwatig ng malalaking ari-arian, malamang sa paligid ng Metro Manila, gaya na lang ng isang video na nagpapakita ng kanyang bahay, na ayon dito ay binili niya mula kay Tulfo. Pero walang confirmation mula sa kanya na nagsasabing totoo ang naturang balita. Ang mga kilalang tao, lalo na ang mga may mataas na profile na relasyon tulad ni Skostikli, ay kadalasang pinananatiling pribado ang kanilang mga tahanan para sa seguridad at mga kadahilanang pampamilya. Ang mga partikular na detalye tungkol sa isang malaking koleksyon ng mga sasakyan ay hindi malawak na isinasa publiko. Madalas siyang nakikitang may kasamang mga mag-agarang sasakyan tulad ng mga SUV o sports car sa kanyang mga music video at social media, na nagpapahiwatig ng kanyang tagumpay at panlasa, ngunit hindi isang malawak, nakakatalog na koleksyon tulad ng ilang mga internasyonal na bituin.
Tulad ng maraming mga artista, nagpapakita siya ng mga premium na sasakyan, madalas na lumalabas kasama nila sa content, natutuwa siya sa magagandang sasakyan na nagpapakita ng kanyang katayuan, ngunit hindi siya kilala sa pag-aari ng dose-dosenang mga ito tulad ng ilang pandaigdigang celebrity. Walang opisyal, na verify na numero para sa eksaktong net worth ni Skostik Lee, ngunit siya ay isang matagumpay na Filipino rapper, singer mula sa ex-batalyon na kilala sa mga hit na kanta tulad na kumikita sa pamamagitan ng mga benta ng musika, stream, palabas, at pag-endorso, na nagpapahiwatig ng malaking kita, kahit na ang mga partikular na halaga ng dolyar ay nananatiling haka-haka. Milyon-milyong stream sa mga platform tulad ng Spotify at YouTube para sa kanyang mga viral hit. Mga konsyerto at gig bilang solo artist at kasama ang ex-battalion. Mga pag-endorso at pakikipagtulungan sa iba't ibang tatak. Kita mula sa mga music video at iba pang online content. Ang lahat ng yan ay nakakadagdag sa kanyang net worth. Bagamat maaaring tansyahin ng ilang source ang mga numero, kadalasan ay haka-haka ang mga ito. Ngunit ang kanyang pare-parehong output at malaking fanbase ay tumutukoy sa malaking potensyal na kumikita siya ng malaki sa Philippine music industry. Bagamat hindi pampubliko ang kanyang eksaktong halaga ng net worth, ang kanyang patuloy na tagumpay sa pangunguna ng musikang Pinoy Trap ay nagdudulot ng malaking kita. Si Skostik Lee ay naging karelasyon ng Filipina-Lebanese YouTuber na si Zinab Harake kung saan mayroon siyang isang anak na babae na may palayaw na biya. Makalipas ang isang taon, naghiwalay ang dalawa. Dati, napapabalitang nakikipag-date siya sa kapwa singer na si Rizzy Avila, pero hindi nila ito inamin. Ngayon ay mayroon haka-haka tungkol sa kanila ni Bini Joanna. Noong January 3, si Skosta ay nag-drop ng isang set ng mga larawan mula sa Vietnam. Makalipas ang ilang oras, may napansin ang mga tagahanga ng P-pop phenomenon na Bini. Ang leader ng Bini na si Joanna ay nag-post ng sarili niyang mga travel snap mula sa parehong bansa noong bisperas ng bagong taon. Parang pamilyar ang mga lokasyon. Ang mga anggulo ay parang magkatulad. At ganoon din, may nabuong timeline, at dito namuo ang tsismis na lihim na nagde-date ang dalawa. Ang mga tsismis sa pakikipag-date na kinasasangkutan ng dalawa ay hindi lumabas ng magdamag. Sa halip, unti-unti silang nabuo sa pamamagitan ng serye ng mga online na sandali na malapit na naobserbahan, binigyang kahulugan, at konektado ng mga netizens. Wala sa mga sandaling ito ang nagpapatunay ng kanilang personal na relasyon. Gayunpaman, ang mga larawan na lumabas ay nabuo ng mga fans ng isang salaysay na mabilis na nakakuha ng atensyon online.